Yan, isang magandang araw po sa bawat isa po sa atin at nandito po tayo sa Facebook Live natin para tayo po ay makinig muli. At itong week nga po na to ay may bago po tayong topic na sinimulan po ni Pastora Dayan. Ang pamagat nga po nito ay In the Last Days, People Will Be. So kahapon nabanggit niya po yung first 5 na binabanggit sa atin ng 2 Timothy. So, kung kayo po ay may Bible, sabayan niyo po akong magbasa dito sa 2 Timothy chapter 3. Simulan po natin sa verse 1. Ang sabi niya, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. At marami pa po ang kasunod po nito. Ngayon dito po sa dugtungan po natin yung binanggit ni Pastora Dayan kahapon. So ito pong mga huling araw na to, sabi nga nandito na tayo. At ito yung anytime hinihintay na lang po natin yung rapture. At binabanggit dito sa Timoteo, ano ang magiging klase ng buhay o ugali ng mga tao, lalo na tayo ay nandito na sa mga huling araw. At ang sumunod po dito ay yung pagiging unthankful or ungrateful. Ano po ba ibig sabihin nito? Ito yung mga tao na kapag meron silang na-achieve or sabihin natin, sila ay nag-succeed sa buhay nila, na kalimutan na nilang i-acknowledge ang Diyos. May mga tao, totally, talagang inalis na nila ang pagkilala nila sa Diyos. Naalala ko one time, meron akong napanood, meron pong isang estudyante. At siya po ay in-interview. Ngayon, tinanong po siya, dahil itong estudyante na to, alam niyo po, na nakagraduate siya, and then after niya pong nakagraduate, ay nakatanggap siya ng mga reward. Tinanong po siya kung ano ang gusto niyang ipagpasalamat sa Diyos. Alam niyo po, ang sagot nitong estudyante na to, bakit ako magpapasalamat sa Diyos? Ako ang nagpakahirap para matamo ang lahat ng to. Alam niyo po, may mga tao na ang paniniwala nila na dahilan sa kanilang sariling pagsusumikap o dahilan doon sa pagtsatsaga nila o dahilan doon sa sarili nilang lakas, ang akala ng tao ay lahat ng yun ay dahilan sa kanya. May mga tao na totally sa sistema ng kanilang buhay o mismo sa buhay nila ay inalis na nila ang Diyos. Hindi na nila kinilala ang Panginoon. At lalo na ngayon, may kita natin, mas marami pa tayong maririnig ng mga tao na hindi na talaga nila aalalahanin na magpasalamat sa Panginoon. What if sabihin natin kahit ano pang success ng tao o sabihin natin, kahit pa gaano karami pang achievement na natanggap niya kung bawian siya ng buhay. Kaya nga sabi ng Marcos, what good is it to gain the whole world and lose yourself? Aanhin mo ang makuha mong lahat ng bagay pero mawawala naman, pati ang kaluluwa mo ay mapupunta sa kapahamakan. Kaya nga ito po, sa huling araw, yung mga tao, hindi lang nila makakalimutan ng magpasalamat, kundi totally hindi na nila magagawang pasalamatan ng Diyos. On the contrary, alam niyo po, meron akong narinig na isang Korean actor, sikat po siya. At nakatanggap siya ng isang award. At narinig ko yung speech niya, umiiyak po siya. At sabi nitong Korean actor na to, habang umiiyak siya, sabi niya, first of all, I would like to give all the glory to the Lord. Isipin niyo po kahit hinahangaan yung tao na yan, alam niya na ibalik ang papuri sa Diyos, ang pasasalamat sa Panginoon. Kaya nga sabi po dito sa Ephesians chapter 5 verse 20 sa Amplified Version, always giving thanks to God the Father for all things in the name of our Lord Jesus Christ. Kahit pa sabihin ng mga tao, siya ang nagpagal, siya ang nagpakahirap, siya ang nagsumikap ng lahat ng yan. Pero ang lahat ng bagay na meron tayo ay dahilan sa Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit kailangan matutunan pa rin natin na maging mapagpasalamat. Amen?
At ang isa pa po na magiging ugali o sabihin natin magiging klase ng buhay ng tao bukod sa pagiging unthankful ay yung pagiging unholy. So, unholy means sinful or wicked. Ito yung mga masamang tao, mas pinipili nila ang gumawa ng kasalanan. At ngayong tayo po ay nasa huling araw na, ay mas rampant yung mga kasamaan na mapapansin natin sa paligid natin. Pag-browse natin, kahit sa Facebook, pag-scroll up natin, may mga makikita tayong mga babasahin or may mga clips of video na very unholy. At dahil nga ngayon, nasa new generation na tayo, alam niyo po, may mga kabataan ngayon, meron silang terminologies na kahit ako, di ko na naiintindihan eh. Pero alam niyo po, merong isang warning doon na lalo na sa mga guardian or parents na may mga bata ngayon or kabataan na meron silang terminologies na hindi maganda or sabihin na lang natin ay obscene o sabihin na lang natin very unholy na importante bilang mga magulang o sa mga guardian ay malaman lalo na kung yung mga batang ito ay tinatago nila ito. At hindi lang po sa pananalita o yung sa mga bagay na napapanood or sa mga music, type of music na pinapakinggan natin, even yung sa mga pananamit, may mga tao na nagsusuot sila very provocative. At sa ating mga Kristiyano, importante, lalo na kung tayo po ay manggagawa ng Panginoon o tayo na lang as a Christian, ay hindi tayo nagsusuot ng mga provocative na pananamit. Kundi tayo dapat ay maging, pag nakita tayo ng mga tao, ay tayo ay maging isang pagpapala. So may mga tao na ang katwiran nila dahilan sa lahat naman ng tao ginagawa na to, lahat naman ng tao ay nagsasalita ng ganito, lahat naman na karamihan ng tao ay nananamit ng ganito, not because everyone is doing ay tama na or correct na. Kaya nga po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, ang sabi nga po niya dito, dahil ang Diyos ay pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Naalala ko nung ako po ay kaboborn again lang. Minsan, binibiro ko ng mga kakilala ko, uy, ayan na si banal, banal. Yan, ibig bang sabihin kapag banal na ang isang tao ay hindi na siya nagkakasala? To be holy means to be completely separate from all sin and evil. At kahit po tayo ay Kristiyano na, nakakagawa pa rin tayo ng pagkakamali. Pero dahilan sa habag at tulong ng Diyos, ay trying hard tayo, nagsusumikap tayo na ma-overcome, na layuan ang kasalanan at piliin ng i-please natin ng Diyos. Kaya nga po, kahit na sa paligid natin, sa trabaho man, sa community na ginagalawan natin, makita man natin na yung mga tao ay parang sanay na silang gumawa ng kasalanan. Pero tayo bilang Kristiyano, sa kabila ng madilim na mundo, ine-expect pa rin ng Diyos na tayo yung magiging liwanag, na kahit pa tayo nasa huling araw na, makita pa rin sa atin yung pagiging Kristiyano, yung kabanalan. Amen po. At pangatlo, nasabi niya dito, without natural affection or uncompassionate. Ito yung mga taong walang pagmamalasakit o walang pagmamahal sa kapwa nila. At alam niyo po, ang nakakalungkot na part dito kapag ang isang tao ay naging ugali niya na to o sabihin natin, dun sa klase ng buhay niya ay hindi siya sanay na magmalasakit sa kapwa niya. It would be easy for him or her na gumawa na lang ng kamalian or ng masama. Meron akong napanood po sa balita, alam niyo po, yung isang vendor ng mga lobo. Sa sobrang pagod po niya, alam niyo po, sabi niya, nag-decide siyang matulog dun sa may sidewalk. At hawak-hawak niya yung mga lobo niya, nasa paligid niya yung
mga lobong tinitinda niya. At sa sobrang pagod niya, antok na antok siya, ay nakatulog po siya kaagad. Mga ilang minuto lang po ang nakalipas, naramdaman niya na mayroon pong mainit sa paligid niya. At nagising po itong vendor na to na nasusunog na pala yung katawan niya. Sinabi ng mga tao dun sa paligid niya, alam niyo po, nirush kaagad siya sa ospital. At ang sabi ng mga naka-witness na may mga grupo ng mga lalaki na pinagtripan siya, na nung nakikita po siya na natutulog dun sa may sidewalk, ay sinindihan ng mga lalaking ito yung isa-isa, yung bawat lobo niya. At syempre, alam naman po natin yung content ng balloon, agad po itong sumabog at nag-create ng malaking apoy na naging dahilan kung bakit siya ay nasunog. Alam niyo po, nung napanood ko yun, sabi ko, awang-awa ako dun sa vendor na yun. Naisipin niyo po, physically damaged na siya, nagsastruggle siya painfully, at the same time, nalugi pa siya. Naisip ko, wala bang puso itong mga taong gumawa sa kanya na pinagtripan lang siya. Pero ito nga dahil tayo nandito sa mga huling araw na mas lalagana pa ang kasamaan. Ang sabi nga dito, yung mga tao magiging wala na silang pag-ibig o pagmamahal sa kapwa nila. At alam niyo po, may mga tao, nandun sila, may mga tinatawag na narcissistic. Ayan, yung mga may personality disorder na ito. Na kung saan yung mga taong nakakasalamuho sila o nandun sila sa isang abusive relationship, na itong mga tao na to, wala silang pakialam kung masaktan ka. Sila ay yung mga taong mahilig magpa-victim at sasabihin nila na ikaw naman may kasalanan yan. At itong mga tao na to ay walang pakialam dun sa kapwa nila or even sa partner nila. At nakakalungkot isipin na mas naglilipa na pa po yung mga ganitong klase ng tao. At pang-apat na binabanggit pa po dito sa atin ng 2 Timothy ay truce breaker. So una, sabi nga, unthankful. Pangalawa, unholy. At yung pangatlo po, yung without natural affection. At ito po, yung truce breakers. Ano ba itong meaning ng truce? Ito yung sagradong kasunduan or a sacred agreement or a solemn promise to pause the fighting and seek a peaceful solution. So, pag sinabing truce, isa itong kasunduan between two parties na mas iisipin nila na itigil yung pagtatalo at mas humanap ng mas maayos na solusyon. Yan. At kapag sinabing truce, kaya nilang baliin yung mga kanilang mga sinumpaang pangako, or sabihin na kaya nga sila truce breaker, kaya nilang i-break yung napagkasunduan, yung mga pangako na nabitawan nila. Ito yung mga taong walang hawag, lack of commitment to truth and faithfulness, or sa madaling sabi, itong mga taong truce breakers, sila yung mga taong hindi marunong magpatawad. Hindi sila makikipagkasundo sa'yo basta-basta. Let us say, for example, na meron kang kaibigan at sabihin natin na kailangan mo ng tulong nung kaibigan mo na to. Ngayon, sabi nung kaibigan mo to na nangako siya na promise tutulungan kita dito sa problema mo at ipaalala mo sa akin ito at ibibigay ko sa iyo yung kailangan mo. Ngayon, sa paglipas ng time, pinaalala mo sa kaibigan mo yung pangako niya na hindi ba nangako ka na tutulungan mo ako. Pero dahilan sa siya ay truce breaker, sasabihin niya sa iyo na kahit pa sinabi ko yan sa'yo, wala akong pakialam sa'yo. Kahit pa nag-promise tayo sa bawat isa kung ano ang gusto kong gawin, yun ang gagawin ko. Sila yung mga tao na kaya kang iwan sa ere. Na wala silang pakialam, yung mga truce breaker, wala silang pakialam kung mahirapan ka man o hindi. At hindi sila makikipagkasundo sa'yo. Kahit na makita nilang mag-struggle ka, kahit na meron silang sinabing makikipag-commit sila sa'yo, magiging loyal sila sa'yo, or meron silang sinumpaang pangako, kaya nilang i-break yung mga pangako na ito. Bakit? Kasi mas iniibig nila yung mga sarili nila. Mas mahalaga yung kanilang mga sarili. At kung mas pinapahalagahan nila yung sarili nila, ang thinking nila o madalas na statement nila, I don't care about you. At hindi ako mag-a-adjust para sa'yo. Sila yung mga taong truce breaker. Kaya nilang mag-break ng agreement. At sad to say, marami pong tao ang ganito na even mga personal na maaaring kakilala natin or kung ano pa man,
Pero ito nga ito yung paalala ng kaaway sa atin na papaalala niya sa atin na itong mga taong to, hindi nila tayo matutulungan. Pero alam niyo po, mabuti na lang, nire-remind sa atin ng Diyos na kahit baliin man ng mga taong to yung commitment nila, yung pangako nila, ang Diyos ay hindi magbabago ng pangako nila. So, pinakahuli naman po na sinasabi dito sa 2 Timothy chapter 3 ay yung false accusers. Sila yung mga mapanirang puri. Kaya nilang magsalita ng mga bagay na hindi magaganda sa'yo kahit pa hindi yan totoo. Meron akong naalalang term na sinasabi nilang character assassination. So, from the word, yung assassin, alam naman natin kapag sinabing assassin, sila yung mga taong kayang pumatay ng tao ng palihim or patago. So, aatakihin ka nila at sabihin natin sa mga bali-balita, merong inassassin, magugulat na lang na tayo na yung tao biglang bubulagta, patay na pala. Bakit? Kasi na-assassin sila. Ngayon, pag sinabing false accusers or sabihin natin character assassin, kahit pa anong bait mo or gaano ka kabuting tao sa mata at sa kamay ng character assassin, ikaw ay magiging masama. Magugulat ka na lang na bakit yung mga tao ayaw nila sa'yo, galit sila sa'yo. Well, in fact, hindi naman nila kilala kung sino ka. Kaya nga po sa bawat isa sa atin, lalo na ngayong eleksyon, marami tayong maririnig ng mga balita, iba't ibang paninirang puri sa magkakalabang partido. Pero ito nga yung paalala sa atin na maging mapagbantay tayo, na kailangan both sides mapakinggan natin. Maring sa politiko man yan, sa taong mga kakilala natin, sa kaibigan natin. Both sides, dapat makita natin, totoo ba yung sinasabi ng tao na to? Totoo ba yung paninira na sinasabi niya? Kung hindi mo pa naririnig or hindi mo pa nakikilala yung tao na yun, better na mas unawain at kilalatin natin siya bago tayo makinig sa mga paninirang puri. At ngayon, ito po mga bagay nito, itong mga ugali nito, itong mga nabanggit magmula po kahapon, hindi naman ito bagong mga ugali or sabihin nating mga personality. Kundi itong mga ugali na ito ay even before ay naririto na meron na ang mga tao. Pero sabi nga sa mga huling araw ay mas titindi pa ang kasamaan ng tao, mas mag-i-increase pa yung mga ganitong klase ng ugali na yung mga evil acts or mga evil ways ay mas magiging maglilipana pa dahil tayo po ay nasa mga huling araw na. Kaya nga ito po, nandito yung paalala sa atin bilang mga Kristiyano na kahit nandito pa tayo sa huling araw ay maging liwanag tayo. So meron po naalala ko, meron yung kapag sabihin natin yung isang kamatis or any nabubulok na prutas. Yan, sabihin natin yung isang kamatis na yan na nabubulok. Kapag yan ay naihalo mo sa mga fresh na kamatis, kahit pa anong fresh ng ibang kamatis, kapag nadikit sa nabubulok ng kamatis, madaling mag-spread out at ito. At yung ibang kamatis, mapapansin mo na lang, ay nabubulok na din. Ngayon, ang sistema ng mundo ay nagiging kagaya ng isang bulok na kamatis na kapag napadikit sa iyo o sa atin ay maaaring mahaluan tayo ng pagkabulok o ng kasamaan. Pero ito po piliin natin mga Kristiyano na hindi tayo kabilang sa mundong ito. That we do not conform any longer dito sa takbo ng mundo na ito. Kaya nga, kung ikaw ay isang fresh na kamatis, piliin mong layuan yung mga kabulukan ng mundong ito dahil tayo ay tinawag bilang, sabi niya doon sa binasa natin sa 1 Peter, tinawag tayo ng banal na Diyos. Kaya tayo ay maging banal din. Amen po. So sige po, tayo pong lahat ay yumuko po at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat po o Diyos sa hapong ito na kami patuloy mong tinuturuan. Hayaan mo, Panginoon, na mapaalalahanan kami, Panginoon, lalo na kami nasa mga huling araw na. At o Diyos, hayaan mo na makita man namin ang mga bagay na ito, mga ugaling ito. Hayaan mo, tayuan namin yung aming pagiging Kristiyano na mas pipiliin namin na maging salt and light sa mundong ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, sa mga huling araw na to ay magamit mo kami, Panginoon, bilang manggagawa mo na magiging liwanag sa mundo. Salamat o Diyos, patuloy na purihin ka at dakilain sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Amen. So yan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at God bless you po. God bless po sa bawat isa. Ingat po tayo.